Mga bossing, good morning. Naghahanap po ba kayo ng second hand car na mabibili? Yung low mileage, syempre, yung sure na hindi napitek, yung legit na low mileage, yung walang history ng bangga, at syempre yung hindi nabaha, and also yung wala kayong po problemahin na major issues. Saktong-sakto mga boss, meron tayong 5 units na pwede nyo pagpilian. Siya nga pala lahat ng units natin. Syempre, unang-una, pwede po siya sa cash and financing, and also yung babanggitin ko pong price sa video, negotiable upon viewing po. Tawaran po tayo guys upon checking po ninyo ng unit natin. Okay, so sa mga may interested mga bossing, panoorin nyo yung video natin for today. So unahin na natin ito mismong Geely Okavango na to mga bossing. Ang coding nito is Tuesday 2022 model yan. Yun yung top of the line variant, yung Geely Okavango Urban Plus mga bossing. Ito, pakita ko muna sa inyo yung interior. Top of the line to mga bossing. Leather seat, naka deep dish mating na rin yan. Ito yung may sunroof mga boss. Tapos ito yung mileage nya, 19,000 kilometers. Dalawa ang original key natin yan. Syempre available pa rin yung dalawang susi niyan, hindi tayo naglo-lost key. Tapos ito makikita ninyo, pure leather, original leather seat yan mga boss. Okay, tapos syempre bagong PMS na rin yan, at ako na rin ang mismong nag PMS nito mga bossing. Ayan, dito sa loob, ayan, makikita ninyo yung mga neck pillow hindi kasama yan. Ginagamit kasi namin minsan to ng mga anak ko, lalong lalo na sa long ride mga boss. Gamit to pag sa long ride mga boss. Subok na Bataan, Batangas, basic na basic mga bossing. Tapos syempre top of the line, naka power lift gate na rin yan. Ayan, 7-seaters mga bossing, 7-seaters. Pwede ng cash and financing. Geely Okavango mga bossing, Urban Plus. May dashcam na rin yan mga boss kasama na yan. Hindi ko natatanggalin yung dashcam na in-install ko. Okay, sa magiging interested dito sa Geely Okavango na to mga bossing, ang asking price natin dito mga boss is 928,000, negotiable upon viewing. Pwede ng cash, pwede ng financing. Tumatanggap din tayo ng trade-in. Next na natin itong 2021 Mitsubishi Expander Cross. Mga bossing, yan yung top of the line kasi syempre merong GLX yung manual, GLX na automatic, GLS, tapos GLS Sport, and syempre ito nga si Expander Cross 2021 model mga bossing. Dalawa rin na susi niyan. Ayan, naka power fold na rin. Ito, pakita ko rin sa inyo yung interior. Okay, ayan, original leather seat yan syempre. Tapos ito yung pinaka interior nya. Ayan, mileage niyan mga boss 26,000 kilometers. Ayan, so may mating na rin siya, kaso hindi yan deep dish mat Tapos ayan, original leather seat din yan mga boss. Sa Expander, ang Expander Cross lang ang original leather seat. Tapos syempre naka push start, meron na rin yung cruise control, and syempre inactivate ko na rin yung e-tax niyan. Sa mga familiar sa Expander, alam nyo naman, ang Expander walang auto lock, so ina-activate pa yon. Inactivate ko na yung mga bossing, kaya wala na kayo making problema. 7-seaters. Ang issue lang ng isang to mga bossing is minor scratch. Ito, sa may bumper, meron siyang scratch dito, tsaka ito. Saan na ba yung isa? Ito. Yan. Yan lang yung scratch niya. Tapos overall, syempre hindi na bangga, hindi na baha, hindi rin natin yan syempre tinamper. Kung ano yung mileage niya nung nakuha natin yan sa first owner, yun po yung mileage niya nung ibinebenta na natin. Okay, so ito namang Expander Cross natin mga bossing, ang asking price po natin dito is 838,000, negotiable upon viewing. Cash and financing pwede rin po. Ito yung paborito ng bayan, galing pa sa doktor to, kakukuha ko lang nung isang araw. 2019 Toyota Rush G. Actually may mga napalitan na siya rito, like ito, yung cover lang naman ng fog lamp, accessory lang naman yung pinalitan niya. Tapos aside doon, all original, mags, gulong, all original. Mileage, pakita ko rin sa inyo yung mileage niya syempre. Coding nga pala nito guys is Wednesday pati ito Wednesday din to, pareho silang 6. Yung Okavango lang ang Tuesday dahil 3 ang coding nun. Ayan, kailangan pala naka-on para makita nyo yung mileage. 29,000 na siya mga bossing. 28,900 to nung nakuha ko, pero syempre biniyahe ko pa pauwi rito sa amin, so 29,000 na siya. All original. Ayan, meron na ring dashcam na kasama yan. Ito nga lang si Toyota Rush, syempre since Toyota, sa accessories medyo matipid. Naka fabric seats lang. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong klase ng material.
Ito kailangan ko pa tong i-detailing. Detailing, interior and exterior detailing. Engine detailing kailangan pa. Medyo marumi pa dahil kakakuha ko pa nga lang. Hindi ko pa na di-detailing yung mga bossing. Syempre 7-seaters din tong isang to. Tatama ba? Tatama. Tatama. Ayun yung tinanggal na ano na fog lamp cover niya. Tapos ito, seat cover naman. Ayan mga bossing. 7-seaters. Rush G to mga boss ha. Ito na yung top of the line ng Toyota Rush. Noon. Kasi ngayon may GRS na eh. Ayan. Ang issue nito, parang wala akong nakita. Ah, hindi. Meron dito pala. Sa may, ito. Pero makukuha sa buffing to eh. Itong gas-gas na to. Yan. Sa kabila meron din yan. Sa side mirror din. Sa side mirror din. Ayan. Doktor ang may-ari nito mga bossing. Actually, kilala ko yung doktor. Dahil doktor ko siya. Sa medical condition ko, meron kasi akong doktor. Ayun. So, siya rin yung nagbenta sa akin itong Toyota Rush nito. Sa mga magiging interested, ay may sticker pa nga ng MD oh. Sa mga magiging interested mga bossing, ito yung pinakamura natin na 7-seater. Toyota Rush 2019 model. Ang asking price natin dito mga bossing is 728,000. Negotiable pa yan mga boss upon viewing. Ito mga bossing yung pinaka-latest natin na unit. This is a 2024 Honda City RS mga bossing. RS yung top of the line variant. Ayan mga boss. Tapos ang Tuesday, ang coding nga pala nito is Tuesday. Tapos ang upgrades nito mga bossing, sa upgrades pa lang more than 200,000 na po ang nagastos dito ng first owner. Ito, isa-isa natin yung mga upgrades niya. Naka-Rota Mags, Yokohama tires. Yung suspension niyan mga bossing is na STX. Tapos syempre naka-film na rin po yan. X-Films. Ito. Naka-X-Films tint na rin po yan. Tapos yung loud exhaust made by Speedlab and naka-undercoating na rin po yan kay Seabart. Ito, pakita ko na rin po sa inyo yung loob. Ayan, tingnan nyo naman po. Original leather seat po yan. And ang mileage niya is only... Ayan, pakita natin yung mileage niya. Ayan, home. Okay, 7,000 kilometers lang po mga bossing ang original mileage po niyan. Tapos meron na rin po siyang naka-install na 70 mi dashcam. Ito naman po, naka deep dish mat na rin po yan. Syempre hanggang likod, naka deep dish mat po siya. Ang kagandahan sa gantong Honda City mga bossing, mayroong sariling aircon lovers yung mga ano ninyo, passenger ninyo. Kaya syempre kahit dito sa likod, malamig at hindi sila maiinitan. Tapos ayan, makikita ninyo, naka leather seat din. Original leather seat niyan mga boss, hindi po yan add-on accessory. Yan. Tapos since ito yung top of the line, ay nga pala, nakalimutan ko ipakita sa inyo. Pinalitan na yung kanyang head unit. Naka-Android head unit na po yan with 360 camera. So ito yung mga cameras niya, meron siya dito. Meron siya dito, dalawang side mirror, isa sa likod, isa sa harap. Kaya ito siya, pagka ano, ayan o, 360 camera po siya. Okay. Tapos yan, so sa body kits, yan, may mga add-ons na rin po na body kits yan. Tapos syempre, ang issue lang niya, ito mga bossing, nagpakabit sila ng PPF, pero nababakbak yung PPF dito sa bumper. Pero hinayaan ko na lang muna na ganyan kasi maganda pa rin na meron siya kahit pa paanong PPF, diba? Tapos yung meron siyang isang hairline scratch dito, ito. Ayan. So itong hairline scratch na to mga boss, makukuha naman po yan sa buffing since hindi naman po siya deep cut. Ayan. Okay, sa may interested po rito sa ating 2024 Honda City RS top of the line variant, 928,000 negotiable upon viewing po. Lastly, ito mga bossing, yung ating 2023 Ford Everest Titanium na 4x4 by turbo na po yan mga bossing, 2.0 diesel engine. Ito mga bossing, pakita po natin sa inyo. Ayan, so ito, syempre naka-original leather seat yan at naka-power seat na rin po yan with reclining, syempre. Tapos, ang original mileage po natin is 7,100 kilometers. Ito po yung kanyang infotainment at syempre meron na rin po yan 360 camera. Since ito yung top of the line mga bossing, nasa kanya na lahat ng safety feature, adaptive cruise control, tapos yung pre-collision assist, reverse brake assist, naka-sunroof na rin po yan mga bossing. Ayan, naka-sunroof. Working po lahat ng electronics niyan. Lahat ng doors is merong lock and unlock button. Syempre, naka-power windows. Tapos, syempre, napakaganda po ng kanyang sidings. Meron na rin po nga pala akong ikinabit dyan na DD-Pi dashcam.
4K resolution na yung mga bossing, kaya kahit gabi at umuulan, napakalinaw. Meron na rin po tayo diyang deep dish matting. At syempre dito rin sa likod, meron na po yan. Actually, tatlo po yan, pati yung dito sa likod. Ayan o, meron po yan. And sa trunk tray. Tapos, syempre naka power lift gate and naka power third row seat na rin po yan. Okay? Ito naman po yung ating gulong. Tignan nyo naman guys. Sobrang sariwa pa, 7,000 pa lang po ang tinatakbo niyan. Ayan. Ang only issue po niyan mga bossing is eto. Meron po siyang paint chip dito. Eto. Yan lang po ang nag-iisa niyang issue at wala na pong iba. Napakakinis po niyan kahit makita niyo po sa personal mga bossing. Ayan. So etong Everest natin mga bossing is binebenta naman po natin to for 2,158,000. Negotiable upon viewing mga bossing. Pwede rin po ito ng cash and financing.